Yan na, oh. Balikan natin to at ano Dex, madumi? Na? May alugbati pa nga eh. Oh, yan na. Bago tayo magtapos, gagawin daw 6 ni Junjun to. Kulang ka sa materyales, Jun. Okay. So ayan, oh. Mas maganda nga naman, mas malapit. Tapos papapinturahan natin to ng habang tayo po ay aga pa naman. Ayan, dito tayo maglalagay ng vermicast. Ayan, magandang buhay pala mga farmer. At dahil si Dex dito lang daw muna. Ayan, tulong ni Junjun, mabubungan na po itong ating lechonan na isa for ano naman to, for improvements naman ng ating negosyo, di ba? So maging ano na to, fixed na, hindi na yung parang ano na lang. At least na isipan din natin na ipaayos na po ito mga ka-farmer, para at least pag December hindi ka nakakabahan na, di ba? Ayos naman yan, ayusin lang po yung mga gear, tapos mga kadena, then okay na. So ang gagawin nila ngayon is trusses. Ayan na po, ready naman na yung mga materyales. Mga materyales yan talagang medyo mabigat. Nagulat ako nung last bayad namin kay Papayam. Nagulat si Bebe. Sabi ko, Bebe, mga materyales yan, tsaka 2 linggong pasahod. Plus yung mga, minsan may baboy pa po akong pinapaabonohan din sa kanya. Wala kami, may bagong deliver. So mga patatlo-tatlo, ayan, papaabonohan natin. Dito tayo maglalagay ng bala ko, vermi. Ayan, tatakpan na lang siguro. Itong avocado na to, papatayin na din po yan. Siguro isa sa mga dahilan din kung bakit hindi sila namumunga is the lack of sunlight na rin siguro. Pero yun nga, dahil po galing sila sa buto, ay isa-sacrifice natin. Papalitan po natin ng grafted yan, para baka maunahan pa ng grafted to kung hihintay natin magbunga. At the same time, 1 out of 10,000 daw na galing sa buto ay sablay. Ang ganda ng paliwanag. Napanood ako, talagang yung avocado, anong kanyang farm sa Amerika. So ang sabi niya, why my Hass avocado seed will not give me an Hass avocado tree, parang ganon. So ngayon ko lang naintindihan, kasi nung may napanood din ako na si Rudolf Hass daw yung naggumawa ng nakaano ng variety, Hass avocado variety na yan. Si Rudolf Hass ay nagtanim ng galing din sa buto. So na-develop niya yung Hass avocado nga. Pero ang sabi doon ay, pero yung buto daw hindi ka nga parang ganun lang sinabi na makakapag-produce na ng ano. So may nag-comment, so it makes sense, sabi niya na si Rudolf Hass galing din sa buto ang ano. So anong 'di ba? Parang ganun nga naman. Kasi nga galing po 'yun sa ibang variety ng avocado din na itinanim niya na naging Hass. Parang ganon ang kwento. So out of 10,000 natsambahan niya yung Hass, halos putulin na nga daw pero nung natikman nila masarap ganyan, yun na yung dinevelop, naging Hass avocado na yun. Tapos yun na, dun sa punong yun, dun na kumalat yung nag-grafting sila hanggang sa nagkaroon ng mga mother trees, kumalat na po yung Hass avocado. So yun yung istorya. So, kaya ito putol natin yan, hindi natin pwedeng panghinayangan at ganon din naman mga ka-farmer, di ba? So ayun,
Tapos eto, ayan, ang mangyayari, magkakatrasis dito. Magpuputol sila syempre kasi ito ididiretso na pong pag ganon. Medyo mababa na yan pagdating doon. So malamang halos parehas din po ng ganito. Medyo paano ba ang gagawin ni Junjun nito? Medyo mataas to. Okay na din naman. Ayan. Para at least hindi na po tayo magkakaroon ng poste dito. Ayan, kakapitin na lang doon pag ganun. Wala na pong posting dyan o dito. Ganun lang. Bagay hindi naman po mababa naman kaya okay yan. Okay yung gagawin nila. Matipid at easy. Yan, napasyalan muna natin yung ating project dito mga ka-farmer na at least natapos na po yung ating daanan ng baboy. Ayan, pipinturahan na lang po yan. Okay na. Tapos yung pagbabago na sa design po na gusto ni Bebe, yung bench dito na gusto niyang ipalagay, ay dito na po yung upuan. So nagkakaroon ng debate kasi sinapapayam, sabi niya magiging problema daw yung pagtaboy ng baboy, yuyuko pa. So sabi naman ni Bebe, bakit kailangan ng pang pumasok kung itataboy mo lang naman? Pwede ka na naman kumuha ng stick dito ka sa labas. Bagay, may punto naman siya. So at the end of the day, syempre ang Reyna ang nanalo mga farmer. Hindi pwedeng maging talaga, yung Reyna pa din ang mananalo. So yun mga farmer, tama nga din naman siya, may punto. Kasi ang iniisip niya nga naman, kung dito po mag-aupuan, i-occupy pa yung space dito, diba, magkakaposte pa. So mangyayari, dito na yung poste, dito na yung upuan. So medyo ng konti nga naman, may point. Tapos yung dito, ako naman, sa totoo lang mga ka-farmer, maganda din naman yung idea. Kasi sabi ko nga yan, ba't naging metal, dapat kahoy yan in the first place, para hindi nga kung gusto nyo open lang. Pero ako, may mas pabor po ako doon sa parang magiging parang meron siyang bahay kubo. Kasi parang alam niyo na, diba, lechon house. So tapos may kubo siya, parang buko house, diba? Parang alam niyo na, parang medyo naka-align doon dito sa ating pinagawang wall na ito, na para din po sa mga magpapapicture din, na may konting diba, pawid. Yan. So yun po ang natin, para sa akin lang, siguro hanggang dito lang siguro yung mga 1 meter, mga ganon, 1 meter to 2 meter siguro, ang 1.5 meter yung extension ng parang pawid na bubong ba. Tapos ayan, may rampa na din ng kartilya, magdala nila yung baboy. So okay na, nasubukan na rin naman po ito. Pero sabi ni Junjun, mabilis lang naman yun kuya, kung gusto talagang i-push. Ididikit natin yung uuka tayo doon sa yun ang magiging poste natin. So next week, God willing, malamang Lunes wala po tayong trabaho kasi day off naman nila yon. So baka Martes medyo maganda na ang panahon kasi mabilis lang po itong bagyong ito. Tistis na tayo ng kahoy at maanuhan na po natin to, malagyan na po ng bakod. Ito may mga na din, may mga tubo na. May mga tubo na po tayo, kaya tubular na lang, then papakapitin yung kahoy. Yan. So dito hindi naman na-approve na naman ni Bebe kasi nga kung lalagyan daw po ito ng 2 kubo, which is maganda din naman na idea, ang problema sabi niya pag-aagawan yan. Tama nga din naman, at grupo na lang po ang nag-enjoy. Kawawa naman yun dito, wala ka ng view, diba? May point po siya, mga farmer. At the end of the day, queen always win. Kasi nga naman yung mga kumakain po dito, mga diba? Pag linagyan mo ng kubo yan, parang
ano na. So, okay. So, view deck na po yung mahabang yan. Kasabi ko, bebe, haba ng view deck. Sabi niya, hindi. Pag maraming bisita, nagsisiksikan sila. Di ba? So, parang maging ano mo na to. Ang ganda nga naman mga ka-farmer, talagang God is good talaga. God is good. Hindi namin po ito ay parang hindi namin ito plinano, hindi namin ito na vision, pero nung pinagiba na, sabi ni Bebe, gawin na lang natin view deck yan, idiretso na, ganyan. So ito na po tayo, awa ng Panginoon. So ayun lang, talagang sabi ko nga, tuloy-tuloy lang tayo, basta't malinis ang hangarin natin, 'di ba? Wala tayong apakang tao, wala tayong, sabi ko nga, by heart naman, alam naman ng mga tao namin na ang hindi lang sarili po namin ang iniisip. Kaya nga gusto ko din pong magka vermiculture, kasi sabi ko ang ganda rin, kasi livelihood para sa mga naandito. Isipin mo, yung dumi ng kalabaw mo nagiging pera. So mayroon kang kada baryo, baka mga karatig baryo pa, pwede natin kausapin na, dalhan mo ako ng mga wala kang trabaho, extra income, 50 pesos per sack, 'di ba? Malaking bagay na po 'yun. Sasakuhin mo lang, may 50 ka na. Malaking bagay po dito sa Pilipinas 'yun. So, isa sa mga naisip ko lang na hindi lang pang sa amin, 'di ba? Tapos at the same time, yung mga tao may matatrabaho pa, yung mga naandito. Hindi na po sila, 'di ba? At the same time, may lechon house ka pa. So, hopefully sana ibigay ng Panginoon. Naman po ang dasal ko kung anong makakabuti. Ever since naman mga ka-farmer, mula nung ako po ay bago umalis papuntang nagplanong magbarko, nag-decide na ito, porso ko na itong pagbabarko. Ang hiling ko sa kanya, kung ako man po ay mapapasama, wag. Kayo naman ang gagawa ng paraan. Pero ako ipoporso ko kasi ako hindi ko naman alam, di ba? Pero kung ako yung mapapasama, wag. So, awa ng Diyos, binigay niya naman po. Ayan, tapos ito, ayan, maiba na naman tayo. Nagkwento na naman ako, ayan, daldal Ito po, natin to, ayusin natin to. Sabi ko kay Papayam, ayusin po natin. Ito, lalagyan ko ng vermicast, mga 2 sako, 700 pesos. 2 sako, bubudbura natin ng vermicast yan paikot. And then, cover natin uli ng kaunting tambak. So, ayan, sana magkasya yung aking vermicast na nabili. Medyo mabigat-bigat po ang biyahe doon, pero worth it talaga. Napakaganda po ng view deck na to pag natapos. Magkakaroon pa ng monocular, mga 3 piraso. Nakabili na ako ng isa. Yan, para may masisilip-silip po kayo, matingnan nyo yung bundok, diba? So kaya namin pinagaganda to. Sana wag po kayong bibitaw. Pakiusap ko din sa Panginoon na sana ay magtuloy-tuloy po yung ating kainan. Kahit Sabado-Linggo lang na ang pinaka-worst na i-break even, pwede na yun. Diba? Kumita ng kaunti. Ay, thank you very much. So, ganon. Pag ganon na tayo, mga ka-farmer. Ayan, konti-konti. Tapos malay natin, next year, pagkaloob naman natin sa atin ang improvement naman ng ating kitchen improvement, 'di ba? Tapos yung dito sa kabilang side makapaglagay ng ilang kubo. So ayun po, tingnan po natin at syempre nagpapasalamat po ko unang-una sa Diyos, pangalawa po sa inyo sa walang sawang suporta na ibinibigay po ninyo. Sabi ko nga, napaikot na natin, Bebe, kasi 18 months na po kami. Sabi ko, awa ng Diyos, napaikot na namin yung mga bisita na mga balikbayan na after pag-uuwi, nagiging hindi man 100% pero nagiging parte po kami ng kanilang bakasyon na kakain po uli dito kahit 3 weeks lang sila o 2 weeks lang talagang pinipilit pa rin po nilang dumaan po dito at kumain po sa aming maliit na munting lechon house. So parang ganon ba, sana madagdagan pa at word of mouth ay di ba? Tapos pinaayos natin yung lugar para at least hindi lang po baba ng sasakyan o po kain, di ba? Tapos alis. Parang napakaano naman. So
So mas maganda na yung darating kayo ng medyo maaga, mga bata palaro-laro lang muna, ikot-ikot, meron kayong konting mga pipicturan. So ayun mga ka-farmer, malay natin, di ba? Marami pa pong pwedeng mangyari na hindi pa namin alam, na biglaan na lang pong ibibigay sa atin ng Poong May Kapal, di ba? So ayun, itutuloy natin ang vlog, pupunta tayo doon. Pero yan, sisingit ko na naman, kakainan na sila sa kabilang vlog naman. Yan na, balikan natin to. At ano Dex, madumi? Na? May alugbati pa nga ipot siguro yan. Actually kinakain po ng kalapati yung ano yan, bunga. Ano din, masustansya din siguro sa kanila. So yan, tatanggalin na yung ating ano ba ang tawag dito? Yung ano ng tubig. Ayan. Wala na naman sa isip ko. Tatanggalin na po yan. Rekta na. So ito magiging okay pa naman pala ayos pala, mataas pa rin naman ano. Sinukat na nila Junjun mataas pa rin. Ito na yung mga bata. So mawawala na yung gutter, patong na yon doon, kaya maganda. Eto, gumagana naman po yan bago itong makina natin na to Ito nga, ito bago, kaya lang mabilis yung nakuha ko. Pero okay naman na daw, okay na sa kanila. Pagka Sabado kasi sisingit na lang. Dapat kung si Junjun pumasok din bukas, kasi Lunes ang day off, may bagyo, diba? Kung baka bukas kasi maulan na rin pala, no? Martes na tayo magkita-kita. Ayan. Ito pong bayabas, masarap po ito, masarap ang bunga. Wala na bang kulang ba ang camel nyo? Marami tayong camel sa baba at hindi nagpupula. Ayan na. So ito na yung taas dyan, taas pa yan. Ayun na yung pinaka ano, no? Ayun, nahiwa na pala. Ayan, nakat na ipapatong dito yung tubular. Ayan. Mahirap tanggalin, Dex? Mahirap tanggalin? Gutter. Sana ay bubong na lang ang kulang nito. Wala pa po tayong customer. Ayan, mag-aalas 10 na. Tingnan natin. Bago tayong produkto, mga kakanin naman. Ayan tanggal na ang gutter. Balak namin nga tanggalin na po yung mga gutter na yan pero lilinisin din namin yung bubong dito, tapos tanggalin na yung mga gutter kasi yung paikot naman po puro simentado naman yan puro simentado naman halos, kaya ang ano lang talaga is hindi naman pwedeng tanggalin po yung akasya dahil ang laking
Ang laking presko ang dinadala niyan. Presko po ang lugar. Pagka tinanggal natin, iinit talaga tayo. Matibay naman yun, ano? Tayo na ba nagbubong nito? O sila pa rin, ano? Ha? Dahil wala po kaming bisita ngayon, construction na. Magbalik ka na ng damit. Kamusta naman ang ginagawa nila? Ayan. Maganda nito mapinturahan ng primer, no? Yun. Para sa uso kahit pa paano may panglaban din. Ayan. Pa-primer po natin yan. Basta ako dyan. Tapos ididikit na sa ilalim na dyan ng ano, no? Oo. Tapos sa ilalim susuksok yung yero. Kaya niya yan. Mahirap ang clip. Yun. Nagpabata ng konti. Natawag na akong lolo doon sa eskwelahan eh. Ay, bak, lolo na talaga yan. Pinangapo. Oo, lolo na. Padalawa na ata po muna kong. Padalawa na. Akala ko si Christian, ano, di ba? Di ba mag-asawa? May inuwi na bang girlfriend? Akala ko may pinakilala na. Pling pling. Awar ma! Nakapasok pa rin pala. Ang galing ni Junjun ah. Nakapasok pa din. Ayun oh. Oh. Yun, kinat niya. Galing ah. Angular. Yan yung tipong kahit apakan sa iba, ano, Jun, kaya? Galing yung pare ko na yan. Ha? Ba't di ka nagpaturo sa kanya? Ayaw na turo. Hindi mo kanyang dutong. Hindi. Sabi mo kasi masakit daw sa mata. Ayaw mo mapasma. Mabaho. Parang sa lechon lang yan, kuya, mabaho, mainit. Para sa ilan na lang. Wow. Masakit sa mata, ano naman kasi. Oo. May mga sunglass yan. Manimo yan pa kanyang Photoshop. Ang welding daw, walang pinagkaiba sa pagkarpintero. Pero mas mahirap ang karpintero kasi once pinutol mo ng kahoy, hindi mo na madudugtong. Pero ang welding, madudugtong mo pa. Pero yung concept niya, yung idea, yung kung paano mo ano, halos parehas din. Bakal lang ito. Yung sabi ni Papa yan. Pero ang lamang sa welding kasi, nagkamali ka, kaya mong dugtungin, no? Parang nahirapan ako sa kahoy ko yan. Kasi sa kahoy, pag nagkamali ka, ang hirap ng rime. Oo. Yun ang ano. Magbagong kahoy. Pero ito kasi, si Junjun, magkamali na mabilis lang yan. Tatapalan na ano man, di ba? Kung anong idudugtong.
bawi naman kuya, bababalik mo kung magugulot mo ulit. Hindi, putot pin eh. Pag naputol mo na, mahirapan ka na magdugtong. Oo. Oo, dapat sakto na ang putol mo. Hindi kagaya ito, madudugtong mo yung tubular, madudugtong mo yung ano. Tama kuya, si Bayo sa kawayan na welding. Ayun, welding, yung kawayan, talagang iba ito. Ay, charang gano mo. Kaya tali ni Bayo? Ay, hindi na, hindi kami kanya. Ako na simen. Ganyan pa ng dutong ni... Dutong ni ay pa, huminga mo din. Kaya di na yun. Iyon, no? Kaliskis. Kaliskis. Kiss ng hito. Pero mahirap mag welding ng ano, manipis to eh. Tubular eh. Dapat tamang-tama lang andiin. Ito okay to dahil angular na to. Ay hindi, tubular pa din. Pinutol mo yung alugbate, hindi natin ginulay. Iwala mo. Galing ah. Bali ilang trusses yan, Jun? Ang kilo ko yan. Oh, yung kilo. Kilo ba tawag yan? Ilang kilo ang ilalagay mo? 5 yata daw. 5. Hanggang doon sa dulo, 5. Matibay na. Tapos mayroon pang pakros na ganon. Ne, maglalagay ka pa ng paganon. Okay. Pagpakuha ng gear. Oh. Pagpakuha ng ano. At least ano na, maganda na yung ano natin, lechonan. Mag New Year, hindi na tayo mangangamba na open. Tsaka ang gagawin dito, palit-palit. Kunyari, nagluluto doon. O next week, ito naman ang gagamitin. Para magamay na nila yung lutuan ba? Ayun o. So, bali yung kilo, 5. Medyo matagal-tagal yan gagawin hindi niya. Ngayong ano, hapon matapos yung kilo. Bukas maulan na. Wala na naman tayong trabaho yan. Bukas tapos Lunes. Matindi yung bagyo na to. Sana wag naman masyadong takot. Na, yung mga bisitang dumarting. Matumal tayo ngayong Sabado. Pero pada alas 12 pa naman. Malay natin. Alam mo naman. Ayun, 2 sasakyan. Oh. Let's keep the hope alive. Diba? Ganon talaga ang negosyo. Basta ang importante, medyo matalo ngayon, may bawi ka kinabukasan o sa ibang araw. 'Di ba? Ganun talaga, mga farmer. At hindi laging ano, kung may lugi man na araw, wag naman yung madalas. Yung talaga kagaya po ngayon kasi talagang medyo natakot po ang mga nasa bagyo. Kagaya bukas, may nag-cancel. Actually 2, may cancel ngayon. Kinabukas may cancel din. Pero ngayon napalitan naman yung bukas kasi yung QTR, yung suki natin dito sa Arayat na may-ari din ng Japanese school, may order na 2 lechon para bukas na hapon. Rain or shine kayo? Sabi ko, ay oo kuya. Walang makakapigil. May 2 tayong lechon bukas. At least gulong-gulong ng kaunti. Kahit wala po tayong bukas ay sarado dahil at least kahit papano ay may papasok pong income bukas, di ba? Tapos maglaga ka na lang ng baka, mga farmer, bukas. So di ayos na ang boto-boto. May sawsawang kang maraming bawang at sibuyas na slice. Tapos kalamansi at patis, di ba? Tapos may siling dinurog. Oh,
Ayun na, fight nang kain. Sabi nga sa Bicol, fight na. O, ganun yun. Ay, naka naman talaga ang buhay. Yan ang pormahan nakahawak sa haligi. Ano, porma. Mapabalik na yata na isa ko. Ha? Isa pa. Saan? Isa pang tubol ako. Ano yung pagdidikitin? Hindi ko. Isa pa dito. Oo. Magiging ano. Nasa sayo yan, kung anong ano. Pwede naman maluwag. Kaya lang hindi ko malayo. Hindi, dali niya. Hindi mo sinagad yung poste dito, no? Pwede rin dagdagan ng isa pa doon. Oo. Uy, bayabas tayo, magkasakit tayo ng mga. Bayabas ng Dito. O kuya. Yan ko yan, sa pwesto mo. Poste, dito sakto, no? Hindi man tatama sa ano? Hindi na siguro. Kasi may giro na dyan. Bulada na yung nandito eh. Oo. Dudugtong ba ito dito? Hindi. Kung magmetong ka ko. Kuya, hindi naman pareho yung plastic. Hindi, pero ibig sabihin medyo kukonek mo na lang para at least yung angge. Oo. Ayun. Ang ganda ng ano. Pupinturahan din natin ng itim. Pero ipa-primer natin ng maigi na yung mga ano na eh. Para sigurado tayo. 43. Yeah. Ako po kayo bumain dapat mo. Ayan na. Bago tayo magtapos, gagawin daw 6 ni Junjun to. Kulang ka sa materyales, Jun. Okay. So ayan oh. Mas maganda nga naman, mas malapit. Tapos papapinturahan natin to ng primer o ano. Kulay itim lahat siguro, pwede na. Para mas matibay sa usok kasi kakapitan po. Actually, mas matibay po kung kahoy. Kaya lang, mahirap naman po maghanap ng kahoy na ganyan, di ba, hahaba o ano. Bakal tayo. Pero, mas maganda ang kahoy, lalo na po pag nauusukan. Mas tumitibay yung kahoy sa usok. Ayan, okay na tayo at grabe talaga yung miracle fruit. Mga ganito, nahuhulog pa po yan bigla. Mga gusto po ng miracle fruit, pwede na po kayong magpatabi. Tatabi ko na po sa inyo, mga bibisita sa amin. Ayan, ang dami pong bunga oh. Bago yan. Eto, medyo pwede na to next week, matigas na. Ito bago. Yan, so yan, marami pong salamat. Tapos na naman tayo at happy birthday pala kay Tita May Serrano. Ayan, Tita May, happy birthday, November 10. Happy birthday sa iyo. Ayan, thank you sa support ha. Ayan, happy birthday po ulit. So yan, marami pong salamat at magandang buhay.